Ito, Sir Bong, itong electric car po ba ay totoo po ba na walang huli ang mga electric vehicle? Tama yun, ano? Kasi yung electric vehicle, pinagtibay yan ng yung Electric Vehicle Industry Development Act o yung tinatawag nating Republic Act 11697. So, noong 2022, sabi ng gobyerno natin, we need to go electric para mabawasan yung dependency natin sa fossil fuel. And one of the incentives na binigay nila is yung sa mga owners, hybrid at saka electric, ma-exempt sa number coding. Alam naman natin yung number coding doon. Maraming bumibili ng sasakyan, 2, 3, just to beat yung number coding. So, isa sa mga incentive na binigay ng gobyerno, if you're owning a hybrid or electric vehicle, is yung exempted ka sa number coding. Of course, yung sa mga, since the act itself is a development ng industry, binigyan sila ng mga tax incentives yung mga industry na to. Katulad nito, yung VinFast, nagtayo sila dito, nag-develop sila ng electric vehicle dito. So yan ngayon, meron sila mga tax exemptions. And at the same time, pwede kang public or private fleet. Kaya pwedeng ginagamit sa taxi. Kaya pala yung meron tayong Green GSM. Yes, that's right. Dahil nga ang VinFast ay The stylish green car with outstanding cost efficiency. Di ba po namin memorize? first episode nga pala to. First episode. So, kung gusto nyo masundan pa tong episode na to, panoorin nyo ng buo. Yes. Kasi marami kayong matututunan. Katulad, hindi ko alam na exempted pala ang totally exempted pala, pati hybrid pala. Hybrid at saka Kaya pala nung nakasagasa po kami kanina, hindi rin kami hinuli. Oo. At dahil electric car po siya, na electrocuted lang siya. Nag-ground lang siya. Nag-ground lang siya. Hindi naman, kaya wala naman nasaktan. Pero yung exemption po sa pero yung exemption po sa batas ay para lang sa number coding. sa number coding lang. Yung mga beating the red light, hindi pa rin po wala. exempted. So, they need to follow yung talagang established traffic rules and regulations natin, based sa RA 4136. So, ganun pa rin. Kotse pa rin to. So, they need to follow. Ang kasi, itong mga batas natin, this is not for fines and penalties, but for road safety. Kaligtasan ng bawat isa sa kalsada. Ang po ba, ang electric car ay advisable na po ba siya sa Pilipinas ngayon? Mare-recommend nyo na po ba talaga siya? O pang second car lang talaga siya? Okay, with the act itself, may kita nyo, unti-unti tayo nagdi-develop. Lahat na naman ng mga countries na nagkaroon ng mga electric vehicles, they went through the same birth pains, no? Unang-una, yung mga charging ports, kulang, and all that. I think we're dealing with the same problems as they did. Pero makikita nyo, palaki ng palaki yan. So magkakaroon tayo ng maraming charging ports, sa mga public offices, magkakaroon tayo niyan. So pupunta ka ng City Hall, meron kang charging ports doon. So because it's a law So kailangan talagang sundin yung batas na yan, pag-ibayuhin. So electric vehicles will eventually, just like in other countries, will be bigger, no, sa industry. Marami niyan. Just like in the US, in other countries, in Europe, no, talagang nag-electric na sila, minimizing the dependency on fossil fuel. Kasi pamahal ng pamahal. Makikita nyo, pamahal yung gas. Ano na ba yung gas ngayon? Parang ang diesel ngayon, nasa 55 pesos na. Yes. So, mahirap nang bumaba yan because of the demand and supply, no? So, yung pag mo ng electric vehicle, that evens out. So, may electric vehicle ka, tipid sa gasolina, no? Kahit magtaas yan, it doesn't matter to you dahil naka-electric ka. And you're helping the environment. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.